Magandang umaga sa lahat. Ako si Cyril Daal, ang unang tagaulat at tatalakayin namin ang tungkol sa mga teorya na hindi pa nabanggit sa inilakip na aralin sa mga teorya ng pandiskurso o pangkomunikasyon. Kung natatandaan ninyo sa aralin na ito, tumatalakay ito sa konsepto ng diskurso na nangangahulugan na isang formal na paraan ng pagtatalakay sa mga iba't ibang paksa sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan, pakikipag-usap o anumang paraan ng pagpapahayag ng mga ideya. Mayroong apat na teorya ng pandiskurso o pangkomunikasyon ang hindi pa nabanggit sa aralin na ito. Iuulat at tatalakayin ng aking mga kasapi kabilang na ang aking sarili sa pag-uulat ng mga teoryang nabanggit. Una, ang pragmatic theory. Pangalawa, variation theory. Pangatlo, teoryang prosody. At ang pang-apat at panghuli, ang mga script at teoryang komunikasyon. At ngayon, dito naman tayo sa pragmatic theory. Ang salitang prama ay galing sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay aksyon, galaw, paggalaw, gawa o gawain. Ang salita ay laging nasasangkot sa paggalaw. Nanggaling ang relasyong ito ng paggalaw, pagkilos, paggamit ng salita o pagwiwika. Ang relasyon sa pagitan ng wika at ng tao na gumagamit ng wika. Ang pragmatics ay ang pag-aaral kung paano iimpluwensyahan ng konteksto ang paraan ng paghahatid ng impormasyon ng mga pangungusap. Sa madaling salita, ito ang pag-aaral ng mga aktwal na pagsasalita sa iba't ibang konteksto. Pinangunahan ni Paul Grice, 1967, pilosopo ng wika na may impluwensya sa pag-aaral ng semantika sa dulog pilosopikal. Teoryang tutukoy sa kakayahan ng tagapagsalita na magamit ang wika sa diskurso na mauunawaan agad ng tagapakinig o tagatanggap. May iba't ibang salik pa na dapat isaalang-alang sa pag-unawa, kasama na rito ang intelektual na kalagayan ng decoder, kalinawan ng encoder, at ang pagtatagpo ng kani-kanilang interpretasyon. Nililinaw ang relasyon sa pagitan ng intensyon at kahulugan. Dito naman tayo sa variation theory. Nakapokus sa barsasyon ng wikang ginagamit mga taong sangkot sa isang diskurso. Kinapapalooban ito ng pagkakaiba sa tono, intonasyon, gamit ng salita, gayon din ang strukturang panggramatika ng isang speaker. Lumaganap ang teoryang ito dahil sa unti-unting pag-usbong ng mga iba't ibang speech community na natataglay ng maraming barsasyon sa wika. Pinangunahan ni William Lavov, 1971, isang Amerikanong linguista na nag-impluwensya sa mga metodolohiya sa linguistika. Ang teoryang ito ay naniniwala na ang madalas na pagbigkas ng isang tiyak na salita o mga salita ay tumugon sa pokus ng diskurso. Binibilang ang dalas na gamit sa wika upang masuri ang kalikasan ng diskurso. Teoryang prosody. Ang prosody ay ang suprasegmental na sistema na binubuo ng intonasyon, haba, diin, at antala sa Filipino. Sa antas pandiskurso, ang sistemang suprasegmental ay nagbibigay rin ng emosyon, damdamin, conviction, himig o tono, at senseridad at iba pa. Ang mga suprasegmental na ito na kasama sa pagdidiskurso ay nagbibigay ng ibang kahulugan. Sa linguistika, ang prosody ay nababahala sa mga elemento ng pananalita na hindi individual ng phonetic segment, ngunit mga katangian ng mga pantig at mas malalaking unit ng pananalita, kabilang ang mga linguistic function tulad ng intonasyon, tono, diin at ritmo. Ang mga nasasabing elemento ay kilala bilang mga suprasegmental, kabilang ang intonasyon sa tinutukoy bilang isang prosodic na tampok ng Ingles. Ito ang kolektibong termino na ginagamit upang ilarawan ang mga pagkakaiba-iba sa pitch, loudness, tempo at ritmo. Ang mga tampok na ito ay kasangkot sa lahat ng intonasyon, stress
at ritmo. Dito naman tayo sa mga script at teoryang komunikasyon. Napakaraming script ng komunikasyon. Script sa classroom, script ng principal, script sa kantina, script sa palaruan, at iba. Upang matagunan ang iba't ibang layunin o goal sa pang-araw-araw na buhay, dapat magdesisyon ng plano o script sa pagtatamo ng bawat layunin. Ang script ay set ng aksyon sa temporal na ayos upang makamit ang layunin. Tinutukoy dito ang isang aksyon sa isang temporal na pagkasunod-sunod upang makamit ang isang layunin. Sa apat na teorya ng pandiskurso o pangkomunikasyon na hindi pa nabanggit, isa sa aming napiling teorya ay ang variation theory. Sa lumalaganap na impluwensya ng wika sa lipunan, mayroong pagbabago sa mga wikang ginagamit ng isang individual. Ang teoryang ito ay madaling mauunawaan sapagkat laganap ngayon ang tinatawag na diverse speech community kung saan iba't iba ang wikang ginagamit ng isang individual sa pakikipagkomunikasyon. Ang bawat salita ay mayroong pagpapahiwatig dahilan sa impluwensya ng intonasyon, stress, at accent nito. Madaling naipapahayag ang nilalaman ng mensahe sa isang individual mula sa pag-aaral ng teoryang ito. Kung tutusin, ang varyasyon ng wika ay may iba't ibang variety, kung saan naiimpluwensyahan ng teoryang ito ang mga wikang ginagamit. Maaari ang mga wikang ginamit ay panlipunang diskurso o komunikasyon sa pagitan ng dalawang individual. Gayunpaman, ang diskurso sa teoryang ito na karaniwang natutunan ng isang individual ay nagdudulot ng maraming pagbabago mula sa iba't ibang wikang sinasalita sa lipunan. Nakadepende sa speaker ang mga mensaheng may pagpapakahulugan sa pamamagitan ng pagbigkas nito at iba pang aspekto ng pagsasalitang may pagpapahiwatig sa pagdidiskurso o pangkomunikasyon. At dito magtatapos ang ating talakayan tungkol sa mga hindi pa nabanggit na mga teorya ng pandiskurso o pangkomunikasyon. Naway mahanap ninyo ang katarungan sa inyong mga sarili. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pakikinig.